Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson natin ngayon pag-aaralan natin ang OCR o Optical Character Recognition. Okay, ngayong taon nga ay in-implement na yung NCAP or yung No Contact Comprehension Policy ng ating MMDA o yung Metropolitan Manila Development Authority. So, yung NCAP basically ay nag-i-enforce sa atin na sumunod sa trapiko without the use of human or walang maghuhuli sa'yo o walang sisita sa'yo, no? So, ang ginagawa ng NCAP ay nagka-capture sila ng section ng traffic using CCTV or high-end camera at mina-match nila yung mga plate number do'n sa section na yun sa kanilang database, then pini-filter kung sino yung nag-violate sa traffic law. So, basically yun lang yung layman's explanation ng NCAP. So, ang gagawin natin today ay gagawa tayo ng small application para ma-replicate yung technology behind NCAP. Okay, may mga ilang tayong tools na kailangan install bago i-start yung project. Yung una siyempre yung ating Python 'no. So ako ay meron na naka-install. So 'pag meron na kayong naka-install at tinype niyo yung Python version, dash dash version, lalabas na yung inyong version. Ibig sabihin may naka-install na Python na dun sa inyong machine. So kung wala pa guys ay meron akong, naunang tutorial kung paano i-install yung Python pero basically, ah, dito lang 'yan 'no sa downloads. Tapos yun 'no, 3.13.5 na yung latest ngayon 'no, pero yung naka-install sa'kin ay 3.12.6. So medyo malayo na pero okey na rin 'yan 'no. Pero, nire-recommend ko na i-install niyo yung pinaka-latest, okey? And then yung pangalawa nating kailangan ay yung Tesseract OCR 'no. So ito ay naka-open source. Okey, so kudos dun sa mga gumamit na o gumawa ng technology na 'to na in-open source nila. So yung kanilang installation ay dito sa link na 'to. So ipo-provide ko na lang sa description at kailangan niyong i-download yung 64-bit na eto. Okay, so kung kayo ay nagra-run sa older version, meron silang available na fallback or yung older version ng kanilang software. Basically, it's installation lang na .exe at i-follow niyo lang yung ano niya 'no, yung wizard installation, next, next. At yan ay mag-i-install sa inyong C drive 'no. C drive tapos program files tas Tesseract OCR, yan ito yung folder. So ito yung laman niya 'no. Okay, so tandaan niyo yung path na yan, ha. Okay, so fast forward tayo, inopen ko lang yung ating OCR Python na folder 'no sa VS Code. So ito yung gagamitin nating IDE para sa video na 'to. At gagawa tayo ng requirements, .txx, okay? And then, sa requirements kailangan natin ng una yung PyTesseract. Okay, so equals to 0.3.10. Tapos kailangan natin ng pillow, 10.2.0, then yung ating numpy, 1.26.4, and then yung ating OpenCV, Python, 0.9, 0.80. Okay, so as of this recording, yan yung mga version ng mga library na yan. So, sunod natin gagawin ay kailangan natin siyang i-install. So, open ko lang yung ating VS Code at para mag-open yung terminal. Then, ang gagawin natin ay pip install -r requirements.txt. Okay, so cannot find. Mali pala yung spelling natin. Pasensya na guys. Ano. So, Tesseract. So, okay nyo na. Tesseract. Okay, PyTesseract. So, try ulit natin. Pip install R requirements. Okay, so i-install niya yan isa-isa lahat ng mga nasa requirements natin. So, kung matatagalan, tingnan natin. Ayun, okay na pala. So, dapat pag inulit ko yan, ang lalabas ay yan. Requirement already satisfied. So, dapat ganun, ano? Okay, so yung ating OpenCV ay yung CB2 no, na library. So, pwede niyo siyang gamitan guys ng walang OpenCV o yung
recognition 'no, pero mas maganda kasi may OpenCV kasi ang gagawin natin, kailangan natin i-isolate yung plate number at lagyan natin siya ng square ano, para yung processing ng image ay dun sa ating gagawing boundary, para hindi masyadong noisy yung ating pagpo-process ng image. So yun yung, reason kung bakit tayo naglagay ng OpenCV, okey? Susunod ay gagawa tayo ng ating source kung saan natin ilalagay yung ating script, tapos, images, gusto natin ilalagay yung mga plate numbers 'no, yung mga image ng plate numbers. Okey, so sa source gagawa tayo ng OCR, .py o .python. Tapos kailangan natin mag-import ng OS kasi kailangan natin i-access yung ating in-install na Tesseract. Tapos import, pytesseract. Then from field, import image. So, kailangan natin mag-process ng image. Then, syempre, import natin yung CV2 or yung OpenCV. Tapos, import natin yung NumPy. Then, for formatting, ay typing, import, list, saka yung optional. Okay, so gagawa tayo ng isang class, Python class, at i-explain ko siya habang tina-type ko 'no. So, siguro tanggalin muna natin yung terminal, 'di pa naman tayo magra-run, okey? Okey, so yung una nating gagawin ay gagawa tayo ng class na ang pangalan ay OCR, processor. Okey, then sa loob nung class natin gagawa tayo ng initial init na function. So, basically parang ano siya 'no, constructor, siya yung unang magra-run 'pag nag-instantiate tayo ng OCR processor. So, yung self, tesseract, CMD, optional, string equals to null. Initialize the OCR processor. Okay, so yung arguments natin, kailangan natin ipakita rin yung tesseract CMD, path to tesseract executable. If none, use default path. Okay, so basically guys so ito pang-check lang natin kung meron naka-install ba na Tesseract o wala. Equals Tesseract CMD. Then another function which is pre-process license plate. So gagawin ng function na to ay kukunin niya yung image np.nd. Okay. So wala kasi akong naka-install na na library ng Python, pero kaya naman na natin So another display o print. So process natin yung image. Recognition. So meron ako naka-install na extension pang-check ng spelling. Okay. So ang gagawin kasi natin guys ay ilalagay natin yung mga image dito sa ating image folder 'no. So yung ating pre-process license plate parang kukunin niya yung mga image na yun at i-store niya as array. So yun yung ating gagawin. So ang return nito ay or returns process image. So pre-process image.
Okey, tapos close na natin. Okey, so ito 'yan 'no. So una muna nating gagawin ay convert muna natin to grayscale yung, image para kasi 'pag colored medyo mahihirapan tayo 'no. So gagawin natin yung image muna, lalagyan natin siya ng filter ng grayscale para madaling makita yung text sa loob ng isang image. Okey. So sa mga plate number naman guys ay madali lang gawa ng kalimitan lalo sa mga bagong plate number ngayon, white yung background tapos, dark o black yung text 'no. So medyo magkakaroon lang ng problema kung yung mga lumang plate number yung ipa-process niya. Pero sa tingin ko hindi naman kasi ang gagawin nga natin ay iko-convert natin siya sa grayscale. So kukunin natin yung CBT na library natin or yung OpenCV, then CBT color, image. So lalagyan lang natin siya ng CBT, color underscore, ah, BGR2 tapos gray. Okey, so 'pag na-convert na natin siya ng grayscale, ang gagawin natin i-bu-blur naman natin yung o tama i-bu-blur natin siya ng konti para mawala yung mga noise ano. Okey, so apply, bilateral, filter to remove, noise while keeping edges sharp, yan. Okey, so gagawin natin blur equals to CBT dot, bilateral filter, gray tapos ang settings natin ay 11, 17, saka 7. Okey, so nag-install na ako ng Python extension ano, kasi kanina walang kulay white lang siya 'no, ngayon okey na lumabas na yung available function dun sa loob ng CBT class. So ngayon, puwede na natin siya makita, okey? So sunod nating gagawin ay i-enhance naman natin 'no. So enhance, okey, so nag-apply na tayo ng gray tapos nag-apply din tayo ng blur. So in-apply lang natin yung gray, sumunod naman natin ay yung i-enhance natin yung contrast 'no. So ang gagamitin natin yung built-in library din ng CBT which is CLA, HE. So ang meaning niyan ay, kung hindi ako nagkakamali, contrast, limited, adaptive, histogram, equation, equalization. Okey, so, clahe, yan, CBT, dot create tapos, clip limit, 2.0 tapos yung tile grid size niya ay 8 by 8. So basically gagawa lang tayo ng 8 by 8, histogram 'no. So enhance, gawa tayo ng isang variable ulit dito 'no. Enhance equals to make, dot apply yung blur. Okey? So kailangan naman natin ngayon ng threshold. Okey, kasi kung walang underscore mag-e-error 'to, eh. So lagyan na lang natin underscore tapos CVT2 dot, threshold. So yung enhance, supply lang natin dito tapos ang sunod ay threshold 'no, yung thresh. So 0 tapos yung max value natin ay 255. Tapos CVT2, dot thresh, binary plus CVT2, dot thresh otsu natin yung, thresh. Okey, so sumunod ay, i-process na natin yung image. So process image, image path, stream,
Okay, so basically yung class, yan yung OCR process tapos susupply lang natin yung image path which is ito yung images. Anyways, so process a single image and extract text from. Nasagutan na yan ha. So wala kasing closing. Yan. So yung argument natin or args, yung image path, kailangan i-supply dyan. Path to the image file. Sumunod ay yung returns. Text from the image. Okay? So ito yung ano nila no, ito yung gagawin ng ating process image na function. So kailangan natin ng try catch. So kailangan mo natin i-read yung image using OpenCV. So image equals to cv2 dot imread. Tapos yung image path. Okay? Tapos if image is none, sabihin pag walang image, raise lang natin yung value error. Could not read image. Yeah. Kung meron naman, gagawa tayo ng pre-process in the image. So, i-call natin yung ating ginawang function. So, self that pre-process license plate. So, isusupply natin din yung image. So, basically, tinatawag lang natin yung una natin ginawa rito. Yan. Tapos, yung ating custom configuration. Okay, so yung custom configuration natin, so ito na yung re-read niya na yung image siya or gagamitan na natin siya ng optical recognition. So ito yung OCR configuration for the license plate. So custom underscore config is equal to R hyphen OEM. Okay? 3. So yung OEM3 guys ay ito yung parang pinaka-model ano. Yan yung model na kailangan natin gamitin. So maraming selection pero 3 yung default. So kaya natin siya sinet ng 3. So gagamitan lang natin siya ng default na settings. Tapos sumunod yung hyphen PSM 7. So ito naman yung parang characteristic ng inyong model kung paano niya babasahin yung image. So yung 7 is linear no. So parang babasahin niya yung image linearly. Okay, so maraming settings yan pero 7 yung pinaka-optimize niya. So cconfig, test edit, character whitelist. So syempre yung ating mga whitelist ay kung ano lang naman yung nakikita natin sa isang plate number. So lahat ng nasa alphabetical kasi yun lang naman yung makikita mo sa plate number. PQRS, TUV, WX, Y, and Z. Tapos yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yan. Yan yung mga kalimitang makikita natin sa isang plate number. Okay, so extract na natin yon yung text from the image. So ito yun na yung kukunin niya na yung text. So text is equal to pi tesseract dot image to string. So yung process image, saka yung ating config, isusupply na natin yung ating custom config. Yeah. Tapos, i-print na lang natin yung result. Kasi alam ko yung picture, meron pa yung mga barcode. So, may make sure lang natin na
walang empty space o walang white space. So text, dot join, C for C in text, keep C is a lmnum. So ang ginagawa nitong function na 'to guys ay ang ginawa lang naman natin dito ni-loop through natin yung, text 'no, ta's ginoin natin. Yun nga yung para make sure na walang empty space o white space. Tapos itong SALM ay make sure lang natin na alphanumeric yung kukunin natin. So make sure mini-make sure niya na lahat lang ng alphanumeric yung kailangan natin i-join. Okay, so yung function na yun. So text that strip na rin natin 'no, baka sakaling magkaroon pa ng kung ano-ano diyan. Except exemption, as E. So print error processing image. Lagyan na lang natin dito yung image path. So convert natin as string yung ano 'no. Kaso kung wala pala akong F dito, sorry guys, kailangan pala ng F. Okay, so next ay yung ating directory. Okay, so process directory. So kasi yung ginawa natin ay image yan ano, yung image mismo. So ang gagawin natin ay gagawa tayo ng function na magpo-process ng isang directory. Okay. So self directory path. So string din niya. Magre-return niya ng list. Tuple, tapos string. Okay, so konting information about the function. So ito returns list of tuples containing image, name, saka extracted text. Yan. Okay, so result, gawa lang muna tayo ng result equals on empty array. Supported images o formats, kailangan natin syempre i-filter. .png, syempre kailangan natin yan. Tapos .jpg, .jpeg, .if. Okay, so galing sa mga cellphone yan .bmp. Yan. So ilulup lang naman natin. No? So for file name, in os.list directory path, if, hindi pa spelling ng file name yan. So if any file name, so i-convert natin ng lowercase, ano? Tapos ends with ating format. Format for FNT in supported formats. Yan. Image equals to path. Image path equals to os dot path dot join directory path. Tapos file name. Tapos yung text is equal to self. The process image path. Then yung result natin parang i-append lang natin sa loob ng ating so file name tapos yung text. So i-return na natin yung ating result. Yan.
So, maganda siguro may S ano, ayan. Yan, okey. So ang ginawa natin 'no, so far ay siyempre gumawa tayo ng class na OCR processor. Then yung init state niya or pagka-instantiate nung class ay mag-i-initialize siya 'no ng ating Tesseract, CMD. And then yung ating pre-process ng license plate. So ang ginawa lang naman natin ay ginawa natin siyang grayscale, ta's naglagay tayo ng bilinear o bilateral, filter 'no. So kaya siya ginawang, gray para madali siyang basahin ano. Tapos nag-remove lang tayo ng noise. Naglagay tayo ng bilateral, filter, then naglagay tayo ng, in-adjust natin yung contrast 'no, para mawala yung, noise. Tapos naglagay tayo ng threshold at 'yan gumawa tayo ng function ng pag-process ng single image 'no, pag-process tayo ng single image. And then gumawa din tayo ng pang-process ng buong directory. So, kinawin lang natin yung process image dun 'no, so basically, okey. So, sunod naman natin ay gagawa na tayo ng ating main ano, ito yung magra-run. Okey, so yung ating, initialize OCR processor. So, OCR equals to OCR processor. So ito guys, yung sabi ko kanina na kailangan niyong tandaan kung saan naka-save yung inyong, Tesseract 'no. So sabi ko nga nandun sa drive C, program files sa Tesseract folder. So gagawin ko guys ay ika-copy ko na lang siya dito sa ating folder 'no. Yan, so dito siya 'no. Tapos kailangan natin siyang, ah, tesseract.exe, yan. So ito yung tatawagin natin na file, okey? Then ito na yung process, call image in the image directory. Image underscore directory o dir na lang, OS path. Kailangan pa natin ng join. os.path, .dir name o directory name. Os path .dir name. Ito yung file. Tapos images. So if that OS path exists, so kailangan natin i-check muna. Kailangan natin mag-print ng error or ng information. Yan, di na makapag-type. So print F error images directory not found. Okay, so return lang natin siya para mag-stop. Then sa result or results equals OCR dot process directory image directory. Tapos ipiprint na natin yung mga text. Ano? So for file name text in results. Kasi remember ano siya no, re-return siya ng array na file name saka text. So i-extract lang natin siya. So printf new line license plate. Hindi na marunong mag-spelling yan. License plate number for file name. Lagyan natin ng konting concatenation. Pero ito print lang tayo ng linya na 50 times. So print tayo ng linya 50 times. Okay, so print yung text. Tapos another print
linya 50 times para lang maganda tingnan ano. Tapos dito sa ating main directory if name is equal to underscore main. I-run natin yung main. Okay, so may konting error yan. So gagawin natin guys ay i-open natin yung ating terminal at i-run natin siya, no? Pero make sure na meron laman yung ating image directory. So ito, no? So yan, kuha lang kayo ng random. So ito kinuha ko to, no? Itong NBC 1234. Try natin siyang i-drag na lang rito. Yan. So dinarag ko na siya doon sa images. Tapos try natin siyang i-run. So pag-run yan ay Python source / tapos OCR .py. Yun. So nabasa naman yan. So sabi dun sa ating print, license plate number for kung ano yung image. Okay, so kumuha na ako ng ilang images ng plate number, no? Para ma-testing lang natin yung ating script. Okay, so try natin i-run ulit. Okay, so meron region 12. So ito na medyo siguro dahil masyado siyang maliit or pixelated yung image. Pero makikita niyo naman guys na yung ito, nakuha niya naman ano, UXY 123 tas yung NBC 1234. So yung reason bakit ito hindi nakuha kasi maring blurred na masyado yung image, sobrang liit ano. So dito papasok yung optimization kasi kung titingnan niyo guys yung ating settings ano, yung settings ng ating optimization which is ito no, ito to, yung threshold saka tong pwede pa natin tong i-enhance ano, yung pag pre-process ng image, pwede natin siyang gawing inverted color, yung white gagawing black, yung black gagawing white, yung mga ganun. So maraming pwedeng gawin doon sa OpenCV na pag-filter. Pero sa ngayon, dahil simpleng application lang naman to, okay na to, no? Nababasa niya naman yung malinaw na plate number. So yun din yung kahalagahan na dapat gagamit kayo ng high quality na camera kung sakaling magka-capture kayo ng real feed no ng mga plate number. So dapat talaga high-end yung inyong equipment. Anyway guys, dito ko natatapusin tong ating lesson at kung may natutunan kayo na bago, nagustuhan niyo yung ating video, please consider subscribing. I-hit niyo lang din yung bell button para update kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder. Ngayon, kung gusto niyo itong i-enhance itong ating munting project at gusto niyo gamitin natin yung mismong camera ng inyong laptop or webcam, ano, so pwede niyo i-comment sa baba kung gusto niyo gumawa ko ng ganung tutorial. Anyway guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.